Kaninong anak yan? Bakit mo kinuha? Mapapahamak ka sa ginawa mong ito. Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Anak ko ho ito, inay. Anak namin ni Magindara. Sagot niya. Diyos ko naman anak, ano na bang nangyayari sa iyo? Halika, dalhin natin sa barangay ang sanggol na yan. Ipagtanong natin kung sinong mga magulang niya. Pero nay, hindi maaari. Pagtutol niya. Makinig ka naman sa akin anak. Kailangang malaman ito ni na kapitan. Kung sakaling walang umako sa sanggol, di kukunin natin siya. Tayo ang mag-aalaga sa kanya. Wika ng kanyang ina. Ipinagtanong sa lahat ng mga taga-isla kung sinong babae ang nagbuntis, nanganak, at basta nalang iniwan ang sanggol sa isang bangka. Ngunit wala daw umamin at walang umako sa sanggol. Kung kaya't ipinakiusap nila sa mga may katungkulan doon sa isla na sila na ang kukup-kup at mag-aalaga sa sanggol. Simula daw noon ay nagkaroon uli ng sigla ang buhay ni Lolo. Mas lalo siyang nagsipag upang mabigyan ng maayos na buhay ang sanggol na nakuha niya sa kanyang bangka na inaangkin niyang anak nila ni Magindara. Malungkot man dahil hindi na muli pang nagpakita sa kanya si Magindara, ngunit ginawa niyang inspirasyon ng anak nila upang magpatuloy sa buhay. Ang sanggol na yon ay walang iba kundi ang aking ina. Habang ikinukwento niya sa akin ang parte ng kwentong yon, bigla akong nalungkot. Kung ganun lolo, hindi mo naman pala tunay na anak si mama. Nakuha mo lang po siya at inampon at hindi kita tunay na lolo. Malungkot kong wika. Anak ko siya at apo kita. Mariing wika ni lolo. Paano mo po natiyak? Hindi na po kayo uli nagkita ni Magindara. At ipinagpatuloy niya ang pagkikwento sa akin. Noon daw na mag-iisang taon na ang bata, isinama niya sa tabing dagat upang paliguan. Pinatayo niya daw ito sa kanyang palad habang nasa tubig, nang bigla itong lumangoy na animoy isang isda. Nagulantang siya dahil unang beses niya palang itong dinala sa dagat, simula nang makuha niya ito sa kanyang bangka. Paano itong natutong lumangoy ng ganun kabilis? Mas lalo daw lumakas noon ang kanyang paniniwala na anak nga nila ito ni Magindara. Habang lumalaki daw ang bata, ay nakikitaan niya ito ng mga nakamamanghang kakayahan sa tubig. Ang paglangoy ng mas mabilis kumpara sa mga batang kaedaran nito. Ang pagsisid ng matagal sa ilalim ng tubig, na maging siya na lumaki sa isla at sanay sa pagsisid at pagpana ng isda sa ilalim ng dagat, ay hindi niya kayang tumagal sa ilalim ng ganun katagal na oras tulad ng kaya ng bata. Namamanghaman sa kakaibang kakayahan ng bata, subalit nakaramdam siya ng takot. Takot na maaaring mawala sa kanya ang pinakamamahal na anak. Paano kung bawiin ito ng dagat sa kanya? Hindi niya kakayaning mawala ang nag-iisang alaala sa kanya ni Magindara, kaya nagpasya siyang ilayo ito sa dagat at mamuhay ng normal sa syudad. Mahirap man ang buhay sa lugar na hindi niya kinasanayan, ay nagsumikap siya na mabigyan ito ng maayos na buhay. Pinag-aral niya ito, ngunit mahigpit na pinagbawalan na wag pupunta o sasama sa mga kaibigan na nagyayayang mag-swimming sa dagat. Ngunit maaaring ang nananalaytay sa dugo nito ang pagiging manlalangoy. Kinuha itong atleta sa kanilang paaralan. Tutol man siya, ngunit wala na siyang nagawa dahil yun din ang gusto ng kanyang anak. At tulad ng inaasahan niya, palagi itong nangunguna sa mga kompetisyong sinasalihan nito. At sa bawat laban nito ay palagi siyang nakabantay, lalo na kung sa dagat gaganapin ang palaro. Natatakot siyang bigla na lamang itong lamunin ng dagat at hindi na makabalik pa. Hanggang sa nakapagtapos ito ng kolehiyo, nagkaroon ng maayos na trabaho at bumuo ng sariling pamilya. Nakita niyang maayos na ang buhay ng kanyang anak, kaya nagpasya siyang bumalik sa isla na kanyang pinagmulan. Tutol man ang anak ngunit wala itong nagawa sa kagustuhan niya. Ipinangako niya na lamang na bibisita siya sa kanila
kapag may pagkakataon. Kaya po ba kayo bumalik sa isla kasi gusto niyo pong makita uli si Magindara? Naitanong ko kay lolo noon. Oo, hanggang ngayon. Umaasa pa rin ako na muli kaming magkikita. Marami akong mga tanong na siya lang ang makasasagot. Wika niya. Tulad ng kung totoong anak niyo po ba talagang mama ko? Hindi ito kumibo at napabuntong hininga na lamang ng malalim. Dahil sa mga kwento sa akin noon ni Lolo, hindi ko mapigilang obserbahan palagi ang mama ko. Gusto kong makitaan siya ng kahit konting patunay na may kakaibang lahing ang nananalaytay sa kanyang dugo. Ngunit maliban sa maganda niyang mukha at alon-alon niyang mahabang buhok, hindi ko siya makitaan ng kahit konting palatandaan na may lahi nga siyang Serena. Hanggang sa hindi ko na napigilang tanungin siya mismo. Mama, totoo po ba na anak daw po kayo ni Lolo kay Magindara? Bigla itong ngumiti sa tanong ko. Ikinuwento na pala sa'yo ng lolo mo. Naniniwala po ba kayo sa kanya? Oo. Nagulat ako sa sagot niya. Paano po kayo nakasisiguro? Mahal ko ang tatay ko, anak. Kaya kahit anong sabihin niya, paniniwalaan ko. Buong buhay niya wala siyang ibang ginawa kundi ang mahalin at alagaan ako. Nang mamatay noon si Lola, siya nang mag-isang nag-aruga sa akin. Kahit kailan hindi niya ako iniwang mag-isa. Kahit sa trabaho isinasama niya ako para masigurong hindi ako mapapahamak. Napakabuti niyang ama. Kung ako nga lang ang masusunod, gusto kong lagi siyang kasama. Ngunit kampante na daw siyang iwan ako. Dahil alam daw niya na mahal tayo ng papa mo at natitiyak niyang hindi niya tayo pababayaan. At ayoko namang maging maramot sa kanya. Alam kong mahal niya ang isla, ang dagat, at si Magindara. Totoo man siya o imahinasyon lamang ng lolo mo, gusto kong maging masaya siya sa mga nalalabing taon ng buhay niya dito sa mundo. Ang makapiling niya si Magindara sa pamamagitan ng dagat. Mas lalo akong humanga noon sa mama ko dahil sa mga sinabi niya. Napakalawak ng pangunawa niya. Kapag palamahal mo ang isang tao, hindi mo siya huhusgahan at paniniwalaan mo kahit pa ang pinaka-imposibleng bagay. Nagdududa man ako sa kwento sa akin noon ng aking lolo, ngunit mas pinili kong paniwalaan siya na may lahi nga akong Serena, na apo ako ng isang aswang ng dagat, ng Magindara. Sapagkat habang mas pinaniniwalaan ko yon, ay mas lalo akong nagiging malakas, lalo na sa aking mga laban. Idinadayo ako sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. At hindi po sa pagmamayabang, lagi po akong nangunguna at nananalo sa mga swimming competition na sinasalihan ko. Sa huling pagbisita sa amin noon ng lolo ko, ito ang kanyang kwento tungkol kay Magindara. Nasa dalampasigan daw siya noon, nakatingin sa malawak na karagatan, humahalik sa kanyang mga paa ang mga alon sa dagat. Magindara, malaki ng anak natin. May sarili na rin siyang pamilya. Matanda na ako. Alam kong ilang taon na lang ang buhay ko dito sa mundo. Mamamatay ba kung hindi ka na muling nakita? Lumuluhang wika niya. Pagpatak ng kanyang mga luha sa tubig dagat, nagulat siya nang biglang lumaki ang kaninang kalmadong mga alon. Naririnig mo ba ako, Magindara? Naririyan ka ba? May malakas na alon ang biglang humampas sa kanya at inanod siya pagitna ng laot. Takot na takot daw siya. Matanda na siya at mahina. Hindi nakakayanin ng mga tuhod niya ang lumangoy pabalik sa dalampasigan. Ngunit ang ipinagtataka niya ay hindi naman siya lumulubog sa ilalim ng tubig. Nakalutang lamang daw siya sa tubig kahit wala naman siyang puwersang ginagamit upang hindi siya tuluyang malunod. Hanggang sa biglang lumitaw sa kanyang harapan ang babaeng matagal niya nang nais makita. Magindara!
Walang nagbago sa anyo nito. Napakaganda pa rin tulad ng dati. Niyakap niya ito ng mahigpit. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Tanong niya dito. Patawarin mo ako. Gusto ko lang maging normal ang buhay mo. Wika nito. Ang anak natin, kamukha mo siya. Ganon din ang ating apo. Kasing ganda mo sila. Wika niya. Ngumiti ito ng matamis. Patawarin mo ako kung inilayo ko siya sa dagat. Natakot ako mawala din siya sa akin. Wika niya. Tama lang ang ginawa mo. Gusto kong mabuhay sila ng normal. Saad nito. Gusto mo ba silang makita? Tanong niya dito. Nakikita ko sila. Nasusubaybayan sa bawat sandali. Wika nito. Mas masaya sana kung makikita at makikilala ka ng ating anak Magindara. Wika niya. Hindi na kailangan. Ayoko maging magulo pa. Ang tahimik at normal nilang buhay. Wika nito. Magindara, mahal na mahal kita. Walang nagbabago sa damdamin ko. Kahit lumipas pang mahabang panahon, mamamatay akong ikaw lamang ang naririto sa aking puso. Lumuluhang wika niya. Huwag kang lumuha. Magkaiba man ang ating mundo, mananatili kang nasa aking puso. Huwag kang malulungkot. Hanggat naririnig mo ang mga hampas ng alon sa dagat, ay lagi mo akong kapiling. Mahal kita. Mahal ko kayo. Lolo Ben, gising po! Bigla na lamang daw siyang nagising dahil sa tapik sa kanya ng isang batang taga-isla. Nakatulong na po kayo dito sa dalang pasigan. Basang-basa na po kayo. Wika ng bata. Bigla niyang naalala si Magindara. Lumingalinga siya sa paligid, ngunit iilang bata lamang ang naroroon at naglalaro. At si Magindara, bigla na namang naglahong parang bula. Malungkot man, ngunit payapa na ang kanyang isipan dahil sa wakas, nasagot din ang kanyang mga katanungan. Hindi niya man makitang muli si Magindara, alam niyang sa pamamagitan ng dagat ay lagi niya itong kapiling. Hindi na daw siya muling aalis pa sa isla hanggang sa bawiin ng Diyos ang hiram niyang buhay.